Dahil nga isang linggo, wala na naman pasok si Duway, lumikot na naman nga yung kamay ko, haha. Fiesta nga sa amin rito at hindi rin naman uso sa amin yun, kaya nag-DIY na lang ako ng CR namin. Matagal na rin naman nakatambak yung mga gagamitin ko pang DIY, bakit hindi ko na nga ito gawin? Kahit kami man, ay para sa paningin namin, hindi na talaga kaaya yung itsura ng CR namin. Kulang na lang talaga masasabi mo na pang masa yung CR namin o pang publikang banyo, haha. At wala pa rin naman kasi talaga kaming budget sa ngayon pang paggawa ng CR, kahit nasabihin na maliit lang naman yan, maliit lang yung magagastos dyan. Kung pwede nga lang yung ganun kadali, kaso sa mahal ng bilihin ngayon at sa dami ng gastusin ay sapat lang talaga para sa pamilya namin. Correction pala mga ante, hindi sapat kundi negative pa, haha. Anyways, nabili ko nga na itong wall stickers at pads sa murang halaga, kaya naman nung nakita ko to ay bumili nga kagad ako ng ilang piraso. Nagkamali pa nga ako dyan dahil sa taas ko nga nailagay at naidikit ito, nahirapan nga ako tanggalin kasi matikit talaga siya. Unang pagkakamali ko nga yan, pangalawa hindi talaga yan para dyan, dapat sa baba, sa tiles ko nga ilalagay, pero dahil andyan na nga dinerecho ko na nga yung pagkakamali na yan, bilang pa naman yan para sa baba. Tapos ko nga dyan ay sa kabila naman ako naglagay, hindi din talaga biro maglagay nito dahil nakakangalay pala talaga to sa katawan. Siyempre mga ante, pinunasan ko nga muna yung pader bago ko idikit yung mga wallpaper at sinunod ko na nga yung sa baba dikitan pero ibang kulay at ibang design naman. Para contrast nga yung dalawang wallpaper kaya sinadya ko na magkaiba talaga sila. Kasi talaga mga ante, yung ididikit ko sa baba ay dapat para sa taas yan at yung sa taas naman ay sa baba dapat. Kukunti pa nga lang yung naididikit ko, excited na nga ako dahil nakikita ko na maganda yung kalalabasan kahit nagpalit sila ng pwesto, haha. Nagandahan din naman ako sa color combination na napili ng asawa ko dahil gusto nga niya ay simple lang. Minsan pagbibigyan nyo din sila sa mga ganyang bagay. Habang kinakabit ko nga yan ay unti-unti na nga ako hindi na-stress at na-enjoy ko na ang pagdidikit dahil lumilipad na nga ang isip ko dahil lagi ko nga iniisip ay kung paano ko makakabenta at kikita sa pag-a-affiliate, hahaha. Puro pangarap nga nasa isip ko habang nagdidikit nga ako niyan at yung kumare ko nga nasikat na ngayon na parang kailan lang madami na din siyang followers at isa yun sa tinitignan ko sila mag-asawa na balang araw mararating ko din yung narating nila. Sabi nga walang imposible kung may tiwala ka sa Diyos at sasamahan mo lang ng sipag at tiyaga. At malapit na nga matapos sa mga oras na yan yung ginagawa ko. Pagkatapos ko nga ay naglagay muna ako ng grout sa tiles namin kasi nagtatanggalan na din talaga at mula nga nung tumira kami dito ng 2009 na hindi naman napapalitan yung tiles o yung mga sira ng CR namin. Sakto naman may nakita ko nitong grout sealant sa online at bakit hindi ko to subukan para naman kahit papaano ay mapadali ko yung ginagawa ko. Pero na nga palang kasamang tape yan ay ididikit mo na lang sa magkabilang side para hindi lagpas-lagpas yung pagkakalagay ng grout. Tapos nakagis na natin na grout na nabibili sa hardware na powder at titimplahin pa bago ilagay. Ito kasi templado na, liquid na siya, ilalagay mo na nga lang yan para hindi na hassle pa. Tapos ko nga yan ay naglinis na ako dito sa kabila para magpintura naman. Inabukas ako na nga ginawa yan dahil hindi na nga kaya ng powers ng auntie nyo dahil bukod sa pagod na ay madami din naman akong ginagawa bukod pa dyan. Naman ang mga nanay o mamis, ang bawat minuto at oras ay importante dahil hinahati-hati na nga ang oras o nakaschedule ng mga dapat gagawin sa buong maghapon. Di na nga nililista pa kundi nasa isip na yan ng mga nanay dahil everyday routine na nga natin yan. Natatawa pa nga ako dyan kasi tsaka ako na naisip na lalagyan dapat ng tape para hindi lagpas-lagpas yung pintura. Piniturahan ko na nga din yung DIY rack ng asawa ko para magterno na din siya sa pader. Unti-unti ko na nga nilalagay yung mga ginagamit namin sa katawan at syempre para naman bumango-bango yung CR namin at mga moy mala hotel, naglagay na nga ako nitong Ritz diffuser. Totoo na sabi nila yung scent ng Shangri-La ay nakakasosyal yung amoy niya at nagustuhan din ng asawa ko dahil ayaw niya talaga sa matatapang ang amoy dahil may allergy nga siya. Sabay na dumating yung mga order ko at sumakto naman na natapos ko na yung pag-DIY ko sa CR. Sinunod ko naman nilagay na yung rack at pinalitan ko na nga yung luma namin dahil bukod sa ilang taon na yun, kinakalawang na din talaga siya. Bili ko lang siya ng mura kaya dalawa agad binili ko. Di ko naman yung na-expect na malaki pala talaga siya at makapit talaga yung pagkakadikit niya. Napakasulit niya para sa rack na ganyan kaganda at aesthetic ang datingan. From this to this. Di mo akalain yun. Dati yung CR namin, akala mo parang public toilet ay napaganda ko ng ganyan. Hindi na ako gumastos ng ilang libo para lang mapaganda yung CR namin. Pwede na para sa akin pansamantagal, haha. Siya mga angkay, ang haba na ng video ko. Sana'y natapos at natuwa o nagandahan po kayo sa resulta. Thank you for watching. Ingat ang lahat. Bye!